may nagsasabi sa akin na hindi raw ako marunong makinig. Meron din pong nagsasabi na matigas daw po ang ulo ko. At marami rin nagsasabi na hindi raw ako marunong makisama. Ang pwede ko lang maisagot sa kanila, gaano ba nila ako kakilala? Gaano ba nila katagal na nakikilala ako at nakakasama? Nung bata pa po ako, madali po akong paiyakin. Madali po akong takutin. Kaya madali po akong pasunurin. Hindi man ganun ka perpekto ang mga magulang ko, pero tinuruan nila akong sumunod sa mga taong nagtuturo sa akin, lalo na sa matatanda. Pero ang bata, nakakaroon din sila ng kaisipan at karanasan. Maraming pagkakataon sa buhay ko na hindi nagiging maganda ang mga pagsunod ko sa kanila. Nandun, may mga bagay na nakabuti para sa akin. At merong ding mga bagay na sinunod ko na nakasama rin para sa akin. Ang masasabi ko lang po, dumarating po tayo sa punto na natututo rin po tayo sa ating mga karanasan. Natututo po tayong pag-aralan kapag isinasabuhay na natin ang mga bagay na ipinapangaral sa atin. Merong pangangaral na nakakasama sa pakikitungo sa kapwa-tao. Kaya yung hindi ko po madalas na pagsunod, nakabase po sa mga naging karanasan ko at sa mga pagsunod ko noon na hindi po nakabuti para sa akin. At ang mga nagsasabing matigas ang ulo ko dahil naninindigan po ako kung ano po ang nakita kong tama nung naranasan kong magkamali dahil sa pagsunod sa mga tao. At sa mga taong sinasabi na wala akong pakikisama dahil may pakikisama sa mga tao na itinuturo sa iyo kung paano ring manloko at magsinungaling sa mga taong kaharap mo. Hindi po lahat ng mga hindi sumusunod sa taong nangangaral sa kanila ay masamang tao. Ang mga kagaya po namin na nakakapakinig na po ng mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. May mga pangaral po doon si Jesus na nagpapatatag ng kalooban para maging mabuting tao. Nagsusunikap na magampanan ang pagiging Kristiyano. Hindi po sa lahat ng oras ang pakikisama ay nakakabuti. Dahil pinagkalooban tayo ng Panginoong Diyos ng karunungan, ng katalinuhan, gamitin natin ito sa tamang pamamaraan. Bigyan natin ng limitasyon ang pakikisama sa tao. Dahil meron tayong karunungang taglay, alam natin kung nakakasama na ito sa atin, lalo at nakakasama rin sa ating kapwa.
Kung nararamdaman mo sa puso mo na mali na ang iyong pakikisama, ipagdasal mo sa Panginoon ang mga nararanasan mo. Ihingi mo ng gabay ang mga nararamdaman mo. Hindi niya tayo iiwan sa mga pagkakataon na natatakot tayong bumitaw sa mga taong pinakikisamahan natin. Bibigyan niya tayo ng mga palatandaan kung kailan at hanggang saan lang tayo makikisama. Lagi nating gawing sentro ang ating Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya. Asahan mo, hindi niya tayo ililigaw. Laging katotohanan ang kanyang ipapakita sa atin. Kaya sa pagbitaw mo sa pakikisama sa isang tao o lupon ng tao, ipanalangin mo sa Panginoon na biyayaan ka ng mga taong pareho ang paniniwala sa iyo. Ang pakikisama at pakikitungo ay pareho sa mga paniniwala mo. Lagi po tayong magdasal. Magdasal po tayo ng magdasal dahil hindi sa lahat ng oras malakas po tayo. Hindi po sa lahat ng oras kaya natin mag-isa. Lagi natin hilingin sa Panginoon ang katatagan ng ating pananampalataya. Huwag tayong mahiyang lumapit sa Kanya. Huwag tayong mahiyang isuko lahat sa Kanya. Dahil lahat ng darama nating bigat sa ating buhay, pagagaanin niya hanggang sa mabura. Gawin mo na ngayon. Simulan mo na ngayon. Magandang araw.